limang halamang kontra malas sa 2026 Year of the Fire Horse. Meron na ba kayo niyan? Po, malinis yung bahay, no, sa mga disease, sa pain and negative energy na mag-a-absorb ng mga bad energy galing po doon sa mga tao na mayroong dako niya po is parang mga sword, no, na kayang putulin ang mga kahit anong forma ng negative energy. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Mini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, kung kahapon napanood nyo po yung mga halaman na humahakot ng swerte sa 2026, yun naman po tatalakayin natin yung mga halaman na kayang labanan po yung negative energy, kamalasan, evil eye, at kung ano-ano pang masasamang elemento, no, na talaga namang magdudulot sa atin ng hindi maganda. At ngayong 2026 Year of the Fire Horse, meron tayong 5 halaman. Ano-ano kaya yung mga yan? Alamin sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. We're back mga ka-MTP. Ngayon nga pong araw na to, tatalakayin natin syempre mga gabay na halaman na naman na maaaring makatulong sa atin para labanan yung mga negative energy, no, o element sa ating bahay. Ugaliin natin yung pagdi-display ng mga halaman dahil bukod sa maganda po sila, meron pang mga benepisyong maibibigay sa atin tulad ng paglinis ng hangin at syempre karagdagang palamuti sa ating tahanan. At may mga simbolismo pa po silang taglay na talaga namang makakatulong sa atin. At ngayon, iikot tayo sa ating garden. Papakita ko sa inyo yung itsura ng mga halaman na yan. Dahil may 5 tayo sa ating listahan. At pag-usapan natin yung kanilang simbolismo. Bakit nila kayang-kayang labanan yung mga negative energy. At syempre, yung paraan ng pag-aalaga sa kanila. Tara, samahan nyo ako. Sa una po nating halaman, ito pong mga cactus, ano. Sinasabi nga po na yung mga cacti, no, succulents ay nilalabanan po yung pakiramdam natin ng pagkalungkot tsaka anxiety, no. At sa panahon po at pagpasok ng taon, maganda po na meron tayo ng halamang ito, no, na mag-a-absorb ng mga bad energy galing po doon sa mga tao na mayroong mga ill intention sa atin. Sinasabi nga pong napaka-perfect na tabletop plant ng ating cactus, no, kasi i-display mo lang siya ng nakaganyan, pwedeng-pwede nang ipatok at i-display sa iba't ibang parte ng bahay. Madali naman pong ma-distinguish yung mga cactus sa ibang succulents, ano, dahil po doon sa kanyang mga tinik, yung spines and bristles, ano. At ito nga pong cactus, magta-thrive po yan sa bright, sa direct sunlight, ano. Napakaganda po niyan. Kapag halimbawa pong meron kayong bintana, pwede nyo po siyang ilagay dyan, ano. Kailangan lang po diligan siya kapag tuyo na yung lupa, ano, para maiwasan po natin yung root rot. At kung karaniwan po na nakukumit po sa pag-aalaga ng cactus ay yung pagkatunaw niya, no, yung pagkabulok ng ugat dahil laging basa, no. Ang cactus po stock po yan ng tubig sa katawan niya, no. Kaya naman po hindi po kailangan na laging dilig ng dilig. May iba't ibang varieties po yung mga cactus. May mahahaba, mayroong mga iba't ibang kulay, no, yellowish, may white naman, may mahaba ang tinik. Sinasabi nga po na wina-ward off niya o tinataboy niya yung mga evil spirit, ano. Kaya po maganda kung meron po kayong cactus, yan, kaya niyang labanan yung mga talagang negative energy ngayong 2026. Pangalawa na buwan po nating halaman ay ang mga snake plants, ano. Nagre-represent po siya ng growth dahil po dun sa kanyang upward shape, no, na dakon. Sinasabi pong ito ay pag-unlad, no. At sinasabi rin po na yung dakon niya po is parang mga sword, no, na kayang putulin ang mga kahit anong forma ng negative energy, no. Ito po, ilagay lang po yung halamang ito sa area ng bahay kung saan gusto nyo pong ma-boost yung energy. Ito pong halaman na ito ay
kaya pong tumaas, no, ng around 40 to 45 inches tall, no. At yung pinakamalaki po nito doon sa ibang halaman na variety ay talaga namang makikita yung nag-stand out, ano. Lagay po siya doon sa malapit sa pintuan, sa corner area ng bahay. Napakaganda po, ano, na ipang display. Napaka low maintenance din po ng halaman na ito. Perfect po siya sa mga bagong plant parents, ano, dahil nagtatribe po ito sa mga bright indirect sunlight. Ilagay po ito sa under direct sunlight. Pwede rin po siya, hindi po siya maarte sa low light conditions, ano, pwede rin po. So napaka tibay nung halamang ito. At the same time po, kailangan mo lang po ng tubig once a week lang. Kung nasa loob ng bahay, hintayin lang matuyo yung lupa bago po mo siya diligan, ano. Itong napakagandang snake plants ay talagang all time favorite na pagdating sa pagiging maswerte. At the same time, protection po, ano, para sa mga negative energy. Sa pangatlo nating halaman, ito pong mga aloe vera, no. Aside po dun sa kanyang medicinal properties, ito pong aloe vera ay nag-a-attract din ng prosperity and positive energy, no, habang nilalabanan niya po yung negative energy na pumapasok. At sinasabi po na ito po nagko-contain din po ng healing properties. Yung mga tao po na naglalagay nito sa kanilang bahay ay yung mga karaniwang mayroong sakit, ano, sick person. At para po malinis yung bahay, no, sa mga disease, sa pain and negative energy din po. Itong aloe vera po, napaka gandang halaman kasi kung titingnan nyo po, stemless po siya, no, na merong makakapal at green, tapos fleshy yung leaves niya, no, na kaya pong talagang lumaki hanggang 11 inches high, ano. At ito po merong medicinal use, no, kinagamit po na cream, gel and ointment, ano, nung iba. From first aid din po sa paso, yan, nilalagay din po dahil maganda po ito sa ating mga kutis. Itong halaman po ito, gusto niya ng tubig, ano, pero wag naman po magiging talagang soak yung kanyang lupa, no, dahil maari din pong mabulok yan. Ugaliin lang po na moist yung kanyang mga soil para mas maganda po yung tubo nitong ating aloe vera. Pwede po siyang ilagay kahit saan sa bahay at kaya nga mag-adapt, ano, mula sa full na bright na area ng sunlight hanggang sa talagang low condition light, no, yan. Kaya niya po talagang mag stay dyan. Napakaganda po nitong aloe vera at maraming gamit, ano. Napakalakas din pong maglinis ng ating talagang hangin. Kaya po isa sa mga halaman na talagang nilalabanan yung mga pangit na elemento sa ating bahay. Pang-apat nating halaman, ito pong mga calathea. Kilala rin po sa tawag na prayer plants yung mga calathea, no, at nagsisimbolize po ito ng devotions at focus. Ilagay lang po ito sa bahay, ano, para po makatulong na mapanatili yung focus natin sa ating araw-araw na pamumuhay at trabaho. Para rin po mawala, no, sa isip natin yung mga pangit na mood, no, sa pagpasok ng taon. Ito pong calathea, mayroon po siya mga dark green na kulay sa dahon, ano. Meron din pong mga pink stripes, no, at a white stripe. At ito po kilala po sa prayer plant dahil nga po yung kanyang dahon kapag gabi medyo tumitikom, ano. At para pong gusto niya na yan talagang hawakan yung gabi, no, yung heaven na tinatawag o langit, no, para kang nagdadasal kapag meron ka ng halamang ito. At sinasabi po na itong halaman na ito malakas po siya
na pangontra dun sa mga evil eye, ano, o dun sa mga taong nang usog, yung sinasabing inuusog niya yung kapalaran, ano. Kapag may mga tao rin po na galit sa inyo at merong mga negative na yan kahilingan sa inyo, nakokontra po ng halaman ito, no. Panadiliin lang po siya sa indirect bright na sunlight para sa kanyang optimum growth, ano. Yung kanyang kulay maari po yung maiba-iba, katulad po nito, yan, dahil sa variety niya po, ano. Pero usually po yung mga calathea, ayaw po niyan ng masyadong matinding sikat ng araw. Ang gusto lang po niya yung nasa 3rd degree. Halimbawa po, meron kang isang halaman pa dito sa taas or nasa ilalim ng puno pa yung isang halaman, yun po yung kanyang magandang kalagayan, ano, para mabuhay. Ugaliin din po na ma-moist yung kanyang pinaka soil, no, para manatili yung kanyang pananariwa. Kapag halimbawa po ito nakulangan ng tubig, maaari pong magkaroon ng mga damage yung kanyang mga pinaka dahon. Kaya po, para mapanatili natin yung ganda, panatiliin natin yung moist dun sa kanyang pinaka lupa, pero iwasan po yung overwatering. So ito po yung ating calathea sa ating pang-apat na halaman. At sa panghuling-huli po nating halaman, ito pong ating mga rosemary, no. Itong rosemary, isang uri po yan ng herb na nagpo-purify ng hangin. At sinasabi nga po na nag-a-attract ito ng happiness, love, and good vibe. Naglalaman din po ito ng essential oil, no, na nakakatulong po para stimulate po yung activity sa ating utak, no. So kung halimbawa po nag-expect nyo sa buhay nyo na mag-improve yung inyong memory, ma-alleviate yung anxiety, matulungan kayo sa inyong fatigue, ito pong rosemary, maganda po yan, ano. At kilalang kilala po ang herb na yan dahil po dun sa kanyang hugis na karayom na mga dahon. At sinasabi nga po na mayroon siyang fragrant, no, talagang mabango yung kanyang dahon kapag pinisil-pisil, ano. At yan po, lagay nyo lang po yan sa inyong bahay. At maganda rin po yan na magamit, no, sa pagluluto, no, sa paglalagay ng mga spices, no, katulad po sa mga roast na luto, no, ihaw, yan, maganda po ito. Pwede rin po sa mga iba't ibang cuisine na pwede nyo pong gamitan itong herb na ito, no. At maraming pong sunshine yung kailangan ng halamang ito, no, kapag aalagaan sa outdoor, ano. At kailangan lang po diligan po siya once or twice a day, depende po sa pangailangan, ano. Kung mainit po yung panahon, kailangan po mas madalas siyang diligan para po ito mapaganda, no, at talagang maiwasan yung pagkatuyo niya. So ayan na, panood nyo na po yung ating vlog at nakita nyo na 5 halamang kontra malas sa 2026 Year of the Fire Horse. Meron na ba kayo nyan? Nakompleto nyo na ba? At yan po, sana meron po kayo nyan, ano, pagsapit ng bagong taon para po sa inyong proteksyon. At yan, salamat ng marami sa inyong panonood. Paalala lang po, ito yung mga gabay na halaman lamang, ano. Ang ating pong talagang tadhana ay nakadepende po sa ating mga kamay, no. Kung tatamad-tamad tayo at di kikilos, wala rin po mangyayari sa ating buhay, ano. Galiin lang po na manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at ang inyong pagpupursige. Yan po ang magdadala sa inyo sa mas magandang kinabukasan at pinapangarap sa buhay. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unajo or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermes Unajo nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.